Pumasok si Zane sa malaki at antigong pinto ng simbahan at agad niyang napansin ang dalawang tao lamang ang naroon. Pareho silang nakaluhod sa harap ng altar at taimtim na nagdarasal. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, bigla siyang natigil sa paglalakad. Hindi maialis ang kanyang mga mata sa dalawang taong nakaluhod. Isang babae na may kasamang batang lalaki. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. At hindi niya maipaliwanag ang biglaang pakiramdam na iyon. Para bang malalaglag ang puso niya sa sahig dahil sa labis na pagwawala nito. Makalipas ang ilang sandali, natapos ng pagdarasal ng batang lalaki. Tumayo ito at biglang lumingon sa direksyon ni Zane. Nang masilayan siya ng batang si Zack, agad nang gumuhit ang isang malawak na masayang ngiti sa labi nito. "Sir Zane!" Masayang tawag ni Zack sa kanya. "Mama, andito po si Sir Zane." Namilog naman ang mga mata ni Zane sa pagkabigla nang tumayo ang babaeng kasama ng batang si Zack na tinawag nitong mama. At lumingon ito sa kanya. Hindi siya makapaniwala dahil ang babaeng yon ay hindi niya inaasahang muling magkikita. "Kalista!" Gulat na bulalas ni Zane. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! "Kalista, baka pwede namang padalan mo kami ng pambili ng bigas. Ubus na kasi ang pera ko. Siningil na kami ni Glenda dito kanina. Inubos talaga niya ang pera namin. Hindi nga kami nakakain ng pananghalian kanina. Ito mga pinsan mo ay nangihina na rin ng dahil sa gutom. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Alam mo namang natanggal sa trabaho ang uncle mo. Tsaka si Colette, malapit na rin siyang mga anak. Ayaw talaga siyang panagutan nung nakabuntis sa kanya eh. Gusto pa nga ipalaglag na lang daw yung bata. Pero hindi naman pwede kasi kabuanan na rin ni Colette." Napabuntong hininga na lamang si Kalista dahil sa mahabang litanya ng tita niya na kausap niya ngayon sa tawag. Palagi na lang ganito ang ganap sa buhay ni Kalista. Halos araw-araw na lang ay nanghihingi ng pera sa kanya ang tiyahin niya para may ipalamon sa mga anak nito. Hindi naman magawa ni Kalista na tanggihan ng tiyahin niya dahil alam niyang mahirap talaga ang buhay sa probinsya. Bukod pa ron, ang tiyahin at tiyuhin niya rin ang nagpalaki sa kanya mula noong bata pa siya hanggang sa makarating na siya sa Maynila, kung saan ay nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-apply ng trabaho bilang sekretary ng may-ari ng kumpanya. Maaga kasing nawala ang mga magulang ni Kalista, kaya ang tiyahin niya na ang kumupkop at umaruga sa kanya. "Pero auntie, kakapadala ko lamang po sa inyo ng kalahati ng sahod ko ah. Kasi sabi niyo ipambabayad niyo po yun sa utang niyo kay Aling Glenda. Wala pa pong 1 linggo mula noon. Hindi niyo pa po ba nababayaran siya?" Tanong ni Kalista. Pinipilit namang manatiling kalmado. Binayad naman namin sa kanya pero alam mo naman na 3 buwan na rin naman kami hindi nakakapagbayad ng renta dito sa bahay. At saka malaking halagang utang namin kay Maring Glenda. Hindi sapat yung pinadala mo sa amin. Sige na naman, Kalista, huwag ka nang madamot sa amin. Bigyan mo na muna kami, pambili lang ng bigas. Mariin siyang pumikit. Kasabay ng malalim na pagbuntong hininga bago sumagot. "Sige po, auntie. Magpapadala po ako sa inyo mamaya pagkatapos po ng trabaho ko." Ang hindi naman alam ni Kalista, kanina pa pala siyang pinagmamasta ng boss niyang si Zane Altamirano. Narinig ng binata ang buong usapan ng kanyang sekretary at ng pamilya nito sa probinsya at hindi naman maiwasang mapataas ang kilay ni Zane dahil doon. Paano ay hindi maganda ang tono ng boses ng tiyahin ni Kalista. Parang responsibilidad pa ng dalaga na buhayin sila. Pag-ikot ni Kalista na bigla na lang siya na makitang nasa likuran niya na ang boss niya na diretsyong nakatingin sa kanya. Sir, nandito po pala kayo." Nauutal niyang sambit. Kanina ka po ba dito, sir? Pasensya na po kung hindi ako agad kayo napansin." Hindi siya nito kinibo at nagpatuloy na lang sa paglakad patungo sa table nito. Sinundan niya naman ito ng tingin habang pasimple na itinatago sa bulsa niya ang cellphone.
Naghihintay si Calista sa kung ano mang ipag-uutos sa kanya ng boss niya, subalit nagsimula na itong magbasa ng files. Gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng kape, sir? Nag-aalangan na tanong naman ni Calista sa boss niya. Sandali namang nag-angat ng tingin sa kanya ang boss niya bago ito nagsalita. Ang akala ko ba'y magpapadala ka ng pera sa pamilya mo? Hindi mo ba yung gagawin ngayon? Kung ganon, narinig pala talaga nito ang lahat ng pinag-uusapan nila kanina ng tiyahin niya. Marahil ay nagalit ito dahil sa oras ng trabaho ay nakita nito siyang nakikipag-usap sa pamilya niya sa halip na magtrabaho. Nakakahiya tuloy. Mamaya pa po ako magpapadala sa kanila, sir. Ang sabi ko naman po sa kanila ay pagkatapos po ng trabaho ako magpapadala ng pera sa kanila. Nauutal niya pang paliwanag. Tumangutango naman si Zane. Okay, I want an iced Americano from Starbucks. Mag-order po agad ako, sir. Mabilis siyang lumabas ng opisina at pumasok sa elevator. Pinapagalitan niya ang sarili sa isipan dahil mukhang nagalit nga sa kanya ang boss niya. Kung bakit ba naman kasi naglakas ng loob siyang sagutin ang tawag ng tiyahin niya, kahit pa nasa oras siya ng trabaho. Pagdating niya sa Starbucks na malapit lang sa Altamirano Enterprises, agad siyang nag-order ng kape para sa boss niya. Ayaw niyang paghintayin ng matagal ang boss, kaya nang makuha niya ng kape, dali-dali siyang bumalik. Halos lipa rin ang pag-akyat patungo sa 28th floor kung saan naroon din ang opisina ng boss niya. Sir, nandito na po ang kape ninyo, sabi ni Calista na bahagya pang hinihingal dahil sa kakamadali. May ipag-uutos pa po ba kayo, sir? Sabihin mong financial management team na magkakaroon kayo ng emergency meeting. I'm expecting them to be in the conference room in 10 minutes. Ayoko na may mahuhuli ng dating. Mabilis siyang tumalima sa utos at kitang-kita ang kaba sa mga mata ng mga nasa financial management team nang ipaalam niya ang tungkol sa emergency meeting. Siguro ay nag-aalala sila kung ano ba ang maling kanilang nagawa. At dahil tuwing nagpapa-emergency meeting ang CEO, alam na agad ng lahat na may pagkakamali o kapalpakan na nagawa ang team. Kahit sino naman ay matatakot, lalo na kung magagalit ang nag-iisang Zane Altamirano. Bagaman laging walang emosyon ang mukha ng binata na parang wala itong pakialam sa paligid, nakakapanindig ng balahibo at nakakapanlumo sa tuwing nagagalit ang boss nila. Pag hindi mo maipaliwanag ang side mo at maging dahilan ng iyong pagkakamali, tsak natanggal ka na agad sa trabaho. Wala nang second chance, kahit pag makaawa ka pa. Calista, ganito si Sir Zane? Salubong na tanong kay Calista ng isang empleyado ng Altamirano Enterprises habang naglalakad siya sa hallway. Opo, ang dami nga pong mga nawalan ng trabaho kanina dahil hindi nakapagpaliwanag kay Sir Zane. Nagkaroon daw po yata ng problema dahil sa pagkakamali ng team. Muntik daw pong ikalugi ng kumpanya. Napakamot naman sa ulo ang empleyado. Naku, magpapaalam pa naman sana ako na magbabakasyon tsaka na lang siguro. Opo, ipagpaliban mo na lang po muna. Baka pati ikaw ay madamay sa galit niya. Mahigit 2 taon na si Calista sa trabaho niya bilang secretary ni Zane Altamirano at kabisadong-kabisado niya na rin kung ano ugali ng boss niya. Kapag galit ang boss niya ay talagang hindi pwedeng sabayan ang galit nito or else pati ikaw ay mawawalan din ng trabaho. Ganon kasi talaga ang boss niya. Kaya nga sobrang maingat ni Calista na huwag makagawa ng pagkakamali dahil mahal niya ang trabaho at mas mahal niya ang pera. 2 araw nang lumipas mula nang kapalpakan ng mga nasa financial team at hanggang ngayon ay nananatiling mainitin ang ulo ni Zane Altamirano. Sobrang bigat tuloy ng vibes sa opisina kaya lahat ng empleyado ay takot at ayaw makagawa ng anumang pagkakamali at maaaring magdulot ito ng pagkawalan nila ng trabaho. Halata na sa mukha ng boss niya ang labis na inis. Kanina pang pinagmamasdan ni Calista si Zane at nagtataka siya kung bakit parang may hinahanap ito ngunit hindi naman humihingi ng tulong. Habang tumatagal lalo pang dumidilim ang mukha ng boss niya na tila nanggagalit naman na. Calista,
Alam mo ba kung nasa ng phone ko? Kanina ko pang hinahanap pa. May kailangan ako tawagan pero hindi ko malaman kung nasa na. Nauutal niyang sumagot. Hindi po sir, pero hahanapin ko po kaagad. Bago pa man siyang mapagbuntungan ng galit ng boss niya, ay hinanap niya na ang cellphone nito sa office. Nang hindi niya ito mahanap sa loob ng opisina, lumabas siya at tinanong ang tagalinis kung nakita ba nila ito. Manong, nakita niyo po ba ang cellphone ni Sir Zane? Tanong niya kay Mang Julio. Hindi po ma'am, bakit po? Pinapahanap po kasi sa akin ni Sir. Hindi niya raw po ata matandaan kung saan niyo po naiwan eh. Pinagalitan ka na naman po ba niya? Napakamat si Kalista sa ulo. Opo eh. Kailangan ko daw pong mahanap kung nasa ng cellphone niya. Baka masisante ako sa trabaho. Nako, tingnan mo kaya roon sa conference room. Doon siya nagtagal kanina. Sige po, salamat po. Subalit kinalkal na siguro ni Kalista ang buong conference room para lang makita ang cellphone pero hindi niya pa rin ito nakita. Pagbalik ni Kalista sa opisina ni Zane, huminga muna siya ng malalim bago marahang kumatok sa pinto. Habang naglalakad pabalik kanina, inihanda niya na rin ang kanyang sarili dahil alam niyang mapapagalitan siya ng kanyang boss. Sir? Mahina at nanginginig na tawag ni Kalista sa kanyang boss na nakatayo malapit sa glass wall. Nakatanaw sa labas habang ang isang kamay naman ay nasa loob ng bulsa. Pasensya na po sir, hindi ko po talaga nahanap ang cellphone ninyo. Sorry po talaga. Hinanap ko naman po sa buong conference room dahil sabi po nang napagtanungan ko kanina, doon daw po kayo nagtagal kanina. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko po talaga mahanap sir. Handa na si Kalista na mapagalitan ng boss niya. Handa na siyang masigawan ito para wala itong naging reaksyon. Nalaglagan pa nga ni Kalista nang makita na hawak-hawak na ni Zane ang cellphone nito pagharap sa kanya. Kakatapos lang pala nitong makipag-usap at nakakunot pa ang noon nito sa kanya. Sino ba may sabi sa'yo na doon mo hanapin ang phone ko? Pabalang nitong sabi sa kanya bago pinasok sa loob ng bulsa ang cellphone. Nasa bulsa ko ang cellphone ko at kanina pa kita hinahanap dahil may ipapagawa ko sa'yo. Laglag man ang balikat at panga ay sumunod na lang siya sa utos ng boss niya. Mabuti na lang at hindi siya nito pinagalitan dahil naging tatanga-tanga na naman siya. Malapit na raw yung masquerade party. Excited na ako. Excited na rin ba kayo? Oo naman. Moment natin para magsayo yun ano. Hindi na nga ako makapaghintay na dumating ang araw na yun. Nung isang buwan pa nga ako may gown na isusuot eh. Nagla-lunch si Kalista dito sa cafeteria ng Altamirano Enterprises. At medyo natutulala siya dahil ubos na ang pera niya. Kagabi kasi ay nangingi na naman ng pera ang auntie niya. Kaya ang natitirang 10,000 sa wallet niya ay pinadala niya ulit. Sobrang pagkatulala niya, hindi niya maintindihan ang mga pinag-uusapan ng mga kasamahan niya sa table. Iniisip niya kung paano niyang mairaraos ang araw dahil malayo pa ang araw ng sahod niya. Ikaw ba, Kalista? Kanina ka pa riyan tahimik at tulala ah. Excited ka na rin ba para sa masquerade party? Lahat-lahat daw ng mga empleyado ng Altamirano Enterprises ay kasali sa party na yon. Masaya yon, tanong ni Cherry. Sandali niya namang tiningnan ang nagtanong at inilingan. Di ata ako makakapunta sa araw na yun eh. Ha? Pero bakit naman? Sa susunod na linggo na yun, diba? Wala na akong pera eh. Tsaka matagal pa ang sahod. At wala din akong susuotin. Paliwanag niya. Naku, sayang naman kung hindi ka makakasali. Ngayon nga lang ulit magkaka-masquerade party eh. Last year kasi, yung bago ka pa lang as a secretary, ay hindi nagpapaparty si Sir Zane. Ngayon kaya lang ulit. Malungkot lang siyang ngumiti sa kanila. Sa totoo lang ay gusto naman talaga sana ni Kalista na sumali. Kasi pangarap niya rin naman na maranasan ng ganoong bagay pero wala kasi talaga siyang budget para sa mga ganoong bagay. Habang nag-uusap-usap ang mga co-workers niya tungkol sa mga magiging ganap sa party, tahimik lamang siyang nakikinig. Nauna siyang natapos kumain kaya nauna na rin siya nagpaalam na umalis. Nagpalusot na lamang siya na may trabaho pang pinapagawa sa kanya ang boss niya.
Pero ang totoo, ayaw niya lang talagang marinig ang usapan nila. Hindi naman dahil sa bitter siya pero nasasaktan at naaawa lang talaga siya sa kanyang sarili. Sir, kailangan daw po ng pirma niyo sa documents na to. Kailangan na raw po ito ngayon. Sabi ni Calista sabay nilapag ang mga documents na kailangan ng pirma ni Zane sa mesa. Sa may harapan nito. Tahimik namang pinirmahan ni Zane ang dokumento at ibinalik ito sa kanya. Tinanggap niya iyon at nagpasalamat sa kanyang boss. Nang palabas na siya ng pinto, tinawag siya ulit nito. Bakit po, sir? Aattend ka sa masquerade party next week, am I right? Here's your invitation. Gusto sanang sabihin ni Calista sa boss niya na hindi siya makaka-attend sa event na yun pero nahihiya siya kaya tinanggap niya na lamang ang invitation. Sus, aminin mo namang gusto mo naman talaga na umattend sa masquerade party. Huwag mo nang itanggi. Sabi pa ni Cherry kay Calista. Oo, gusto ko naman talagang umattend eh. Pangarap ko rin naman na pasali sa mga ganong event noon. Pero kasi talaga, may problema kasi talaga ako sa pera eh. Malungkot niyang sabi. Bakit ba laging ubos ang pera mo? Sabi naman ng iba single ka pa. Wala ka rin namang anak at mag-isa ka lang sa buhay pero bakit naman laging ubos ang pera mo? Malungkot siyang sumagot. Lagi kasi ako nagpapadala sa tiyahin ko sa probinsya. Wala kasing trabaho yung tiyuhin ko ngayon at ganoon din ang mga pinsan ko. Kaya ayun, ako ang tanging inaasahan nila. Sa kanila nauubos ang pera mo? Tumango naman si Calista. Oo. Bakit mo naman ibinibigay ang lahat sa kanila? Hindi ka man lang ba nagtitira para sa sarili mo? Umiling si Calista. Nahihiya ako sa kanila eh. Utang na loob ko sa tiyahin ko kung nasan ako ngayon dahil silang mga nag-aruga at nagpalaki sa akin. Mula nung mawala ang mga magulang ko. Napailing at nagbuntong hininga naman si Cherry sa kanya. Hay, alam mo kasi dapat hindi mo binibigay ang lahat sa kanila. Magtira ka rin para sa sarili mo dahil ikaw lang naman ang nagtatrabaho para sa perang pinapadala mo sa kanila. Alam mo, Kali, hindi pwedeng magbigay ka lang na magbigay nang wala kang tinitira para sa sarili mo. Kahit nakamag-anak mo pa sila, hindi pa rin tama yun. Kasi paano pag ikaw naman ang nawalan? Di wala kang ibang matatakbuhan kundi ang sarili mo lang. Malungkot naman siyang napabuntong hininga. May point naman si Cherry. Sadyang hindi niya lang talaga na matiis ang tiyahin niya at nahihiya rin siya sa kanila. Pero kapag ganitong mga pagkakataon ay wala nga talaga siyang ibang matatakbuhan dahil wala naman siyang ibang kamag-anak at wala rin siyang ibang kakampi kundi ang sarili niya lamang. Gusto mo ba talaga na umattend sa masquerade party, Kali? Tanong ulit ni Cherry. Pahihiramin kita ng pera. Sa sahod mo na lang bayaran sa akin. Huwag ka nang tumanggi ha. Alam kong gusto mong sumali at gusto mo rin nakasali ka sa party. Hindi kaya masaya ang party kung wala ka. At dahil nga sa tulong ni Cherry, naka-attend siya sa masquerade party. Ang suot niyang dress ay galing sa ukay-ukay. At dahil nga sa sobrang mura, inayos niya na lang na kaunti ang disenyo. Dahil marunong din siyang magtahi. Pagdating niya sa hall, namangha ang mga katrabaho sa suot niya. Nang sabihin niyang galing lang ito sa ukay-ukay at nabili niya sa pinakamurang halaga, lalo silang namangha at ang iba ay hindi pa naniwala. Aba, bagay na bagay sa iyo ang suot mo na yan. Kitang-kita ang hubog ng katawan mo. Para kang isang anak ng CEO. Papuri pa sa kanya ni Miss Lilith. Masyado niyo naman akong pinupuri. Baka po mamaya maniwala na po ako sa inyo. Pakonsuelo niya kaagad. Nako, totoo naman ang sinasabi namin eh. Kung hindi ka nga lumapit sa amin kanina at sinabi na ikaw si Calista, nako, baka inakala na namin na anak ka ng isa sa mga kaibigang CEO ni Sir Zane. Lumapit sa tabi niya si Cherry. Diba sabi sa'yo, Kali, magagawan mo ng paraan ang susuotin mo para sa event na to eh. Look at you. Ikaw kaya may pinakamagandang suot ngayon. Para ka lang nagpagawa ng designer na damit eh.
mas lalo pang uminit ang pisngi ni Calista dahil sa mga papuri nila. Ilang saglit pa, umakyat na sa stage si Zane Altamirano na nakasuot rin ng itim na mask na tumatakip sa kalahati ng gwapong mukha nito. Gayunpaman, kahit natatakpan ng mask ang mata nito, makikita pa rin ang sobrang gwapo ng binata ngayong gabi. Kitang-kita pa rin ang kakisigan nito. Ang gwapo talaga ni Sir Zane, ano? Sabi ni Cherry sa kanyang tabi. Alam mo, kung hindi lang naging CEO yang si Sir Zane, baka nga pinagpipilahan na yan ng mga agency para maging model for a modeling offer. Wala naman siyang kontra sa sinabi ni Cherry dahil mukha naman talagang modelo ang boss nila. Kung hindi lang siguro ito masungit, ay baka si Zane Altamirano ng pinaka-perpektong tao sa paningin niya. Kaso sa mga ugali lang talaga nagkakatalo. May kasamaan kasing ugali ng boss nila. Habang nagsasalita si Zane Altamirano sa mikropono, ay lumayo si Calista sa mga katrabaho niya. Nakaramdam siya ng pagkainip dahil hindi siya makarelate sa mga sinasabi ni Zane. Hi miss, do you drink? Pinigilan siya ng isang lalaki na nakasuot din ng mask. I am Zane's friend by the way. Kanina pa nasa yung mga mata ko. You look stunning in that dress. Inalok siya ng lalaki ng inumin. Gusto niya sanang tanggihan yon kaso naaalala niya ang sinabi sa kanya ni Zane nung minsan na may nag-alok din ng drink sa kanya at tinanggihan din niya nung huling dumalo sila ni Zane sa isang event. Ang sabi ni Zane, pag may mga mahalagang event, huwag siyang tatanggi. Thank you. Mabait na sabi niya pa sa lalaki. You're welcome, miss. Ang naging sagot naman nito habang umingiti sa kanya. Medyo creepy ang ngiti ng lalaki, kaya agad siyang lumayo at bumalik sa mga kasamahan niya. Hindi nagtagal, nakaramdam siya ng pagkahilo at hindi may paliwanag na init sa katawan. Naisip ni Calista na baka dala-dala lamang ito ng labis na pagod at stress, kaya ay tiniis niya na lamang ito. Ilang oras pa siyang nakisaya sa mga coworkers niya, na tila napansin din naman ang kakaibang kilos niya. Ayos ka lang ba, Calista? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala na tanong sa kanya ng mga kasama niya na hindi niya malaman kung sino. Opo, ayos lang po ako. Are you sure? Bakit parang nanghihina ka yata? Medyo masakit lang po kasi yung ulo ko. Hindi pa po kasi ako sanay uminom. Mahina niya pa rin sagot. May mga free hotel room naman para sa mga empleyado. Pwede ka muna magpahinga roon kung hindi mo talaga kaya ang sakit ng ulo mo. Nagtagal pa nga siya ng ilang minuto doon dahil nakakahiya naman sa mga kasama niya kung bigla na lang itong aalis. Pero habang lumilipas ang sandali, ay hindi niya na talaga kinaya pa. Kakaibang pakiramdam at feeling din ni Calista ay may kung anumang sandali ay matutumba na siya. Kaya bago pa man siya maging cause ng iskandalo roon, in-excuse niya na ang sarili niya at umalis na siya sa hall. Magpapahinga na lang muna siya sa hotel room na para sa kanya. At babalik na lang siya mamaya kapag maayos ang pakiramdam niya. Nagawa pa naman makapunta ni Calista sa hotel room niya. Nahiga siya sa kama at nagbabaka sakali na mawawala ang kakaibang nararamdaman niya kapag nakatulog na siya. Subalit, ilang oras nang lumipas at mas lalo pang lumalala ang nararamdaman ni Calista na parang nawawala na siya sa sarili. Sobrang init ng pakiramdam niya. At parang nanunuyo ang lalamunan niya. Muli naman tumayo si Calista, uminom ng tubig. At na hindi para mawala ang hindi may paliwanag na nararamdaman niya, hinubad niya ang lahat ng saplot sa katawan. Pumasok sa CR at nag-shower. Baka sakaling mahimasmasan siya sa malamig na tubig. Ngunit kahit manginig na si Calista sa ilalim ng malamig na shower, wala pa rin nangyayari. Hindi pa rin naaalis ang kakaibang pakiramdam na yon, na tila mas lalo pang lumalala habang lumilipas ang oras. Suot ang puting bathrobe, lumabas siya ng hotel room at pumasok sa elevator para humingi ng tulong sa front desk. Sorry. Nauutal at mahina niyang sabi nang bigla na lang siyang mabangga ng isang tao habang naglalakad siya. Dahan-dahan niyang iniangat
ang tingin at halos mahirapan siyang huminga nang masilayan ang mukha ni Zane. Wala na itong suot na mask at mapungay ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Sir Zane, may kailangan po ba kayo? Bagaman nahihirapan ay nagawa niya pa rin na magtanong. Namilog naman ang mga mata niya nang bigla siyang hawakan ni Zane sa pulsuhan. Hinila at isinandal sa paderang likod niya bago siya nito biglang hinalikan. Kung nasa normal na kalagayan sila, baka tinulak niya na palayo ang boss niya dahil ayaw na ayaw ni Calista na bigla na lang siyang hinahalikan. Gusto niyang ibigay ang first kiss niya sa magiging boyfriend niya. Subalit wala siya sa katinoan ng mga sandaling yon. Sa halip na itulak si Zane palayo, tinutugunan pa niya ang halik nito at sinubukan na sundan ang paggalaw ng labi nito. Hindi naman alam ni Calista kung ano bang sumanib sa kanya ng mga sandaling yon at kung bakit niya nagawa iyon. Subalit wala siyang kontrol sa sarili at maging sa kanyang katawan. Ang lahat ng pangyayari ay nawala sa isipan ni Calista dahil siya ay nilalamon na ng pagnanasa at init ng katawan. Halos hindi niya na matandaan kung paano sila nakapasok ni Zane Altamirano sa loob ng isang hotel room at kung ano ang kanilang ginawa. Napagtanto na lang ni Calista kung ano man ang kanyang nagawa nang magising siya kinabukasan at makita ang sarili na nasa bisig na siya ni Zane, na malalim pa rin ang tulog. Nais ni Calista na sampalin ang sarili ng sobrang lakas para makasiguro kung tunay nga ba si Zane Altamirano ang lalaking katabi niya sa kama. Ngunit wala na siyang oras para gawin yon. Dahan-dahan niyang inalis ang matipunong braso ni Zane na nakapulupot sa bewang niya at bumangon sa kama. Mabilis ngunit maingat na hindi makalika ng ingay. Pinulot niya ang nagkalat ng damit at isinuot yon upang makaalis agad bago magising si Zane bago siya nito makita. Batid di Calista na may CCTV camera o mga empleyado sa labas, kaya't walang ibang pwede makakita sa kanya habang lumalabas siya mula sa hotel room na kinaroroonan ni Zane Altamirano. Tsak na magiging malaking iskandalo yon. Kaya't dinampot niya ang coat ni Zane at suot nito kagabi. Binaliktad niya iyon at ginamit na pangtakip sa ulo niya upang walang makakita sa mukha niya. Hybrid na naman si Sir Zane ngayon. Pambungad ni Cherry kay Calista na nakakarating lamang sa trabaho. Ha? Bakit naman daw? May naka one night stand daw yata si Sir Zane ng masquerade party. Kaso hindi niya raw mahanap yung babae Hindi rin makita ang mukha sa CCTV. Mariin siyang napalunok at nakadama ng takot. Galit ba siya sa naka one night stand niya? Kung ibang tao ay magtataka kung bakit bigla na lang siyang namutla, pero baliwala lang yun kay Cherry na iniisip na baka dahil lang yun sa takot. Oo, ikakasal na kasi si Sir Zane. Nang party lang in-announce yung engagement niya. Tapos bigla siyang may naka one night stand. Mukhang niglagyan pang araw ng babae na yun yung pangpatanggal inhibition yung inumin ni Sir Zane. Kaya galit na galit siya Kahit sino naman siguro magagalit. Kasi diba nasira si Sir sa fiancé niya. Baka nga hindi pa matuloy ang kasal niya nang dahil doon. Kaya pinapahanap daw ni Sir Zane ngayon yung babae na yun. Mukhang balak niya yatang kasuhan. Ang mabuti pa, pumunta ka sa office ni Sir Zane bago pa man siya magbuga ng apoy. Kanina ka pa niya hinahanap Tsaka ko na may ipag-uutos siya sa'yo tungkol sa babae na yun. Sa loob ng elevator, papuntang floor kung saan ang office ni Zane, hindi niya magawang ipaliwanag ang labis sa kaba na nararamdaman niya. Paano na lang kung malaman ni Zane na siya ang babae na ka one night stand nito? Ano na lang kaya mangyayari sa kanya? Maliban sa mawawalan siya ng trabaho. Iniisip pa lamang ni Calista kung ano mangyayari sa kanya ay naiiyak na kaagad siya. Ayaw niyang makulong at mas lalong ayaw niya namang masira ang buhay niya na masilimuot na nga. Hindi rin kakayanin ng konsensya niya kung hindi matutuloy ang kasal ni Sir Zane dahil sa nangyaring iyon. Why are you so late, Calista? Madilim ang mukha ni Zane na makapasok siya sa opisina nito. Kitang-kita sa mga mata nito ang problema at galit
na mas lalo pang nagpapadagdag sa kaba niya. Pasensya na po, sir. Na-stuck po kasi ako sa traffic. Pagsisinungaling niya. Ang totoo ay late talaga siya ng gising kanina at halos ayaw niya nang bumangon para pumasok sa trabaho dahil sobrang bigat ng katawan niya at mataas din ang lagnat niya. Nagsimula lang itong lagnat niya noong nakaraang araw matapos na may nangyari sa kanilang dalawa. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na ayaw kong may nalili? Napayuho na lang si Calista at mas lalong namutla dahil sa takot. Pasensya na po talaga, sir. Come closer, may ipag-uutos ako sa'yo. Hindi na kailangan ulitin ni Zane ang sinabi. Kaagad siyang pumunta sa tabi nito at nabigla siya nang makita kung anong meron sa laptop nito. CCTV footage iyon ng dalawang tao sa loob ng elevator habang mainit na naghahalikan. Kilalang kilala ni Calista kung sino ang mga taong yon. Walang iba, kundi siya at si Zane. Ito lamang ang CCTV footage na meron ako ngayon. Hindi nakuhanan ng footage ang sa may hotel room banda dahil huli na nang malaman ng management ng hotel na hindi na pala gumagana ang CCTV camera doon. Gusto ko lang itanong kung may nakita ka bang babae na katulad ng suot niya sa hotel room mo? Umiiling-iling si Calista kahit pa alam niya kung ano ang sagot doon. Hindi po, sir. Sumakit po kasi ng sobrang ulo ko kagabi kaya maaga po ako nakatulog. Tumango naman si Zane sabay buntong hininga ng malalim. Sinabi naman sa kanya ng ilan sa mga empleyado niya na maagang nagpahinga si Calista noong masquerade party dahil nga may sakit daw ito. Pero umaasa pa rin siya na napansin nito ang babaeng naka one night stand niya. Ngayon, disappointed siya sa sagot nito at mukhang madadamay pa ito sa inis niya. Kung ganon, gawin mo ang lahat para lang mahanap ang babaeng yan. Hindi pwedeng hindi ko siya matagpuan. Kung kailangan na halugugin mo ang buong mundo, makita mo lamang siya, ay gawin mo. Mariin muna siyang napalunok ng laway bago lakas loob na nagtanong. Bakit po, sir? Ano po bang gagawin niyo sa kanya? Hindi ko pa alam, and I don't want to think of it now. Ngunit sa itsura pa lamang ng boss niya, alam na kaagad ni Calista na hindi magiging maganda ang gagawin nito kung sakaling mang matagpuan ni Zane ang babaeng yon at mukhang nasa delikado nga talaga ang buhay niya. Pasensya na po talaga. 3 CCTV po ang hindi gumagana kaya malabo pong ma-identify ang babae dahil sobrang dami rin pong guests ng hotel nung nangyari yon. Mapapadali lang sana ang paghahanap ng babae kung may nakakita sa kanila nung gabi yun at maituturo kung sino ang babae. Paliwanag ng operator sa kanila. Kung si Zane ay galit na galit at halos hindi maipintang mukha, si Calista naman ay animoy nakahinga ng malalim. Akala niya ay mabubuking na siya talaga ang babae naka one night stand ni Zane. Pero mabuti na lang at walang maayos na kuha ang mga CCTV. Ngayon, ang ipinagdarasal na lamang ni Calista ay walang ibang nakakita sa kanila nung gabi yon na makapagturo sa kanya bilang babaeng naka one night stand ng boss niya. Kapag nahanap ko ang babaeng yan, hindi ko palalampasin ang ginawa niya. I will make her pay for it. Galit na sabi ni Zane habang mahigpit ang hawak sa manibela ng sasakyan. Kinakabahan ng ikuyom ni Calista ang palad niya at wala nang sinabi. Lumipas ang 1 linggo at lalo pang nagalit si Zane dahil hanggang ngayon ay wala pa rin silang mahanap na makakapagturo kung sino ang babaeng naka one night stand nito. Habang lumilipas nga ang mga araw, pakiramdam naman ni Calista ay tila nagkaroon na siya ng sakit sa puso dahil sa labis na takot na baka mabuking ang totoo. Hi, you're Zane's secretary, am I right? Nasa meeting pa si Zane nang may dumating sa opisina nito na isang napakagandang babae. Kulay puti ang bestida ng babae at mahaba nitong buhok ay nakalugay. May malambing ngiti sa mga labi nito. At sa unang tingin pa lang masasabi na galing sa sobrang mayamang pamilya ang babae. Opo ma'am, ako nga po ang sekretary ni Mr. Altamirano. Tugon naman ni Calista. I'm Isabella. I am Zane's fiancé.
Sabay lahat nito ng kamay sa kanyang harapan at bagaman nabigla nakaharap niya ang fiancé ng boss niya, ay agad niyang tinanggap ang pakikipagkamay nito. Inasikaso niya agad ang fiancé ng boss niya. Pinapasok niya ito sa loob ng opisina at pinaupo sa sofa. Inalok niya rin ito ng kape, subalit tumanggi ito dahil mabilis daw itong maboard. Ang pakiusap nito sa kanya ay samahan ito sa loob habang hinihintay na matapos si Zane sa meeting nito. Napakabait ng boss niya. Sobrang nahihiya si Calista. Paano sa tuwing napapatingin siya sa mga mata nito ay naaalala niya kung anong nangyari sa kanila ng boss niya. Nahihiya si Calista dahil sobrang bait nito sa kanya at nakonsensya rin siya sa nagawa niya dito. Kung pwede lang ay sabihin niya ang totoo, ngunit ayaw niya naman na ilagay ang kanyang sarili sa mas kapahamakan. Siya nga pala, Kali. May progress na ba sa paghahanap sa babaeng naka one night stand ng fiancé mo? Biglang tanong ni Ma'am Isabela kaya napipi siya. Wala po, ma'am. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin po kami naghahanap ng makakapagturo sa babae. Hindi raw ba nagtatrabaho sa Altamirano Enterprises ang babaeng yan? Tanong ulit ng babae. Hindi po kami sigurado, ma'am, dahil wala pa pong umaamin sa mga empleyado. At pamumunuan ng hotel. Fully booked daw po kasi ang hotel nung araw na yon. Paliwanag ni Calista. Mas lalo lang siyang nasasaktan at nakokonsensya dahil sa nakakitang lungkot sa mga mata ni Isabela. Kung sino man ang babaeng yan, sana naman ay makonsensya siya sa ginawa niya. Dahil sa kanya ay muntik na kaming masira ni Zane. Binigyan ko lang siya ng isang pagkakataon dahil mahal ko siya. Pero kung mauulit pa yon, hindi ko na alam kung handa pa ba akong bigyan siya ng isang pagkakataon. Malungkot na huminga ng malalim si Isabela. Sana ay siya na lang ang lumayo sa amin ni Zane dahil ayoko nang mas lalo pang masira kami. Hindi na rin sumagot pa si Calista pero pakiramdam niya ay tagos hanggang sa buto niya ang lahat-lahat ng mga sinabi ni Isabela. Ilang sandali pang lumipas at pumasok na sa opisina si Zane. Pinagmasdan ni Calista na lumapit si Isabela sa boss niya, yumakap at saka humalik sa mga labi ni Zane. Sa mga sandaling iyon, ang tanging pumapasok lamang sa isipan ni Calista ay hindi pwedeng tuluyan ng masira ang pag-iibigan ng dalawa nang dahil sa kanya. Ginawa nga ni Calista ang gusto ni Isabela. Siya nang lumayo. Nag-resign sa trabaho at bumalik sa kanilang probinsya para magpalamig. Ngunit 2 buwan pagkatapos ng lahat ng iyon, nalaman ni Calista na siya ay nagdadalang tao. Pinagbubuntis niya ang anak ng boss niya, ang anak ni Zane Altamirano. Walang hiya ka. Bumalik ka nga dito nang walang dala kahit ano. Tapos bigla mong sasabihin sa amin na buntis ka at may dagdag pala mo na naman. Ang galit na sigaw sa kanya ng tiyahin niya matapos niyang ipahayag na siya ay nagdadalang tao. Wala ka na talagang kahihiyan sa katawan mo, Calista. Hindi na nga namin maasikaso ang sarili namin na kumain sa tamang oras dahil sa umuwi-uwi ka pa. Ngayon bigla mong sasabihin na buntis ka at may bagong palamunin sa bahay na to. Alam mo, Calista, ang mabuti pa'y lumayas ka na lang dito dahil pareho lang kayo ng anak mo na magiging palamunin. Sinubukan pa ni Calista na makiusap at magmakaawa sa tiyahin niya dahil wala naman na talaga siyang ibang matatakbuhan at wala na ring ibang mahihinga ng tulong. Subalit kahit anong gawin niya, wala na talagang awa ang tiyahin niya para sa kanya. Wala na siyang ibang choice kundi ang umalis na lamang doon. Anak, pangako sa'yo ni Mama na kahit tayong dalawa lang magkasama sa buhay, aalagaan at palalaking kita ng maayos. Hindi ko ipaparamdam sa iyo na bunga ka ng isang gabing pagkakamali namin ng iyong ama. Hinaplos naman ni Calista ang sinapupunan niya, kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita, anak. Pangako ni Mama na magiging isang mabuting ina ako sa iyo. Magpupursige ako sa buhay para sa ating dalawa. At tinupad nga ni Calista ang pangako niya sa anak. Nagrenta siya ng bahay at kahit na sensitibo ang kanyang pagbubuntis, tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho para may makain siya sa araw-araw at makapag-ipon ng sapat para sa panganganak. Subalit, nadagdagan pa ang dagok sa buhay niya nung muntik na siyang makunan habang nasa trabaho. Nadula siya sa hagdan at dinugo. Sabi ng doktor, ang muntik na raw mawala sa kanya ang magiging anak niya. Noong mga sandaling yon, pakiramdam ni Calista ay wala siyang kwentang ina dahil nailagay niya sa panganib ang buhay ng anak niya. Doon din siya nagsimulang i-question ng sarili, ang kanyang worth,
kung ano nga bang purpose niya sa buhay. At kung habang buhay na lang ba siyang ganito. Sa bawat araw na lumipas, pakiramdam ni Calista ay mas lalong bumibigat ang nararamdaman niya. Para bang mas lalo siyang nawawala ng ganang mabuhay at bawat araw ay nahihirapan siya. Minsan tinatanong niya ang kanyang sarili kung talaga bang deserve niya na maging ina sa anak niya dahil hindi niya maibibigay ang magandang buhay dito. At ang pakiramdam na iyon ay lalo pang lumalala hanggang sa makapanganak siya at lumipas ang ilang taon. Zach, huwag kang aalis ang bahay ha. Samahan mo lang ang mama mo dito sa bahay. Baka kasi malate ako na uwi. Marami akong trabaho na kailangan tapusin kaya mag-overtime ako mamaya. Bili ni Martha sa inaanak na si Zacharias na mag-aaniw na taong gulang pa lamang. Opo, Ninang Martha. Magiliw na sumagot naman si Zacharias bago lumapit sa ina na nakatulala. Tiningnan ni Martha si Calista, ang ina ng inaanak niya at matalik niyang kaibigan. Kali, kailangan ko lang pumasok sa trabaho ha, kayo lang muna ng anak mo dito. Hindi naman kumibo si Calista at nananatiling nakatulala. Tumuloy na si Martha sa pag-alis at naiwan si Zacharias para bantayan ng ina. Sa edad na 5 taon, masasabing matalino si Zacharias. Hindi ito tulad ng ibang mga bata na kailangan pang alagaan sa ganitong edad. Siguro ay dahil namulat na siya sa hirap at alam ang responsibilidad ng pag-aalaga sa inang may sakit. Mahigit 3 taon na rin may karamdaman si Calista. Palagi itong tulala at hindi makapausap. Sabi nga ng ibang tao parang nagkaroon daw ng sakit sa pag-iisip si Calista. May mga araw naman na maayos naman si Calista kahit papaano. Ngunit bihira lamang mangyari iyon dahil mas nangingibabaw sa kanya ang masalimuot na iniisip na dahilan para matulala siya at mawala sa katinoan. Kaya namulat talaga si Zacharias sa pangangailangang alagaan ng kanyang inang may sakit. Hindi naman problema yon para sa kanya dahil mahal naman niya ang kanyang ina. Para kay Zacharias, ang mama niya ang pinakamahalagang tao sa buhay niya na ayaw niyang mawala. Iyon din ang dahilan kung bakit sa murang edad ay maagang namulat si Zacharias at pilit na nagsusumikap. Mama, alam ko po na pagising niyo mamaya ay gutom po kayo. Wala na po kasing pera si Ninang kaya hindi po siya nakabili ng bigas kahapon. Wala rin po tayong pagkain ngayon. Aalis lang po ako saglit ha. Bago kayo magising, babalik na po ako. Hahanap lang po ako ng pagkain kasi gutom na rin po ako. Babalik po ako kaagad, pangako. Ang bulol na paalam ni Zacharias sa kanyang ina na mahimbing nang natutulog. Hinintay ni Zacharias na makatulog ang kanyang ina dahil batid niyang nag-aalala at malulungkot ito kung bigla siyang aalis. Dala lamang ang isang maliit na eco bag, umalis na si Zach mula sa kanilang barong-barong na bahay upang maghanap ng makakain. Hindi alam ng bata kung ilang oras na siyang naglalakad hanggang sa nakakita siya ng isang restaurant. Sa itsura pa lang ng restaurant, alam na agad ni Zacharias na mamahalin ng pagkain sa loob. Nagniningning ang mga mata ni Zacharias nang makita niyang may isang staff na lumabas mula sa restaurant at nagtapon ng basura. Naka-plastic ang mga ito at alam na kaagad ni Zach na mga pagkain ang laman ng plastic. Nang bumalik na sa loob ang staff, mabilis na lumapit si Zach sa basura at nagkalkal doon. Nagningning ang kanyang mga mata nang makita niyang may spaghetti sa mga tinapon na basura. Spaghetti ang isa sa pinakapaborito ni Zach na pagkain. Kaya sobrang tuwang-tuwa siya sa tuwing may pagsalubong na spaghetti ang ninang niya sa kanya. Sa kabilang banda, kakatapos sa makipag-usap ni Zane Altamirano sa bago niyang business partner na siya rin ang mamay-ari ng The Amadrius Restaurant. Tapos ang ilang linggong pagsubok na makasunduan ng may-ari ng restaurant, sa wakas ay nagkasundo ang dalawang panig at nagpermahan ng kontrata. Sir, gusto niyo po bang magpa-reserve na ako ng restaurant para sa inyo at sa magulang niyo mamaya? Ang tanong ng sekretarya niyang si Hoshi. Hindi na kailangan. Tawagan mo na lang ang assistant ng aking ina at sabihan mo hindi ako makaka-attend sa family dinner dahil may iba akong mahalagang gagawin ngayong araw. Sagot ni Zane. Lumabas na siya ng pinto ng restaurant ngunit natigil nang makita niya ang isang batang lalaki sa tabi ng malaking basura na kinakain ng spaghetti. Nagtataka ay nilapitan ni Zane ang batang lalaki. Bata, anong ginagawa mo riyan? Inosente itong tumingala sa kanya. At kapansin-pansin ang kulay ng mga mata nito na kasing asul ng mga mata ni Zane. Halatang may lahi ang bata pero nasaan na kaya mga magulang ng batang ito?
At bakit ang mga tinapon ng pagkain ang kinakain nito? Bakit yan ang kinakain mo? Tanong ulit ni Zane. Pasensya na po, sir. Agad na binitawan ng bata ang styro na may lamang spaghetti na siguro nga ay panis na. Bawal po ba akong kumain nito, sir? Sabay tumayo ito. Kitang-kita ang takot sa mga mata nito habang nakatingala sa kanya. Sa taas pa lamang ng bata, masasabi ng sobrang bata pa nito. Sa tansya ni Zane ay mga nasa 5 taong gulang pa lamang ito. Payat ang bata, maputi at bulol sa pagsasalita. Hindi naman sa bawal, sagot ni Zane. Pero tinapon ng mga yan nangingi ka na lang sana ng pagkain sa mga staff sa loob. Wala po kasi akong pera na pambayad sa kanila. Ito na lang po ang kinain ko. Hindi mo naman kailangang magbayad dahil sigurado ako na mauunawaan nila na wala kang pera. Ang naaawang sabi ni Zane. Sumunod ka sa akin, doon ka na lang sa loob kumain. Maraming salamat po sir, pero huwag ka mag-alala, ako nang bahala sa pagkain mo para hindi mo na kailangan kumain ng mga tinapon ng pagkain. Aaminin ni Zane, hindi siya yung tipo ng tao na madaling maawa. Ngunit pagdating sa batang palaboy na ito, ay iba ang nararamdaman niya. Hindi niya mawari kung ano, basta ng sandaling yon ay gusto niya na mabigyan ito ng pagkain. Kasunod naman ni Zane ang batang lalaki na pumasok sa loob ng restaurant. Nang makita ng ilang staff ang batang lalaki, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Tila nandidiri sila sa bata. Nakatago ang batang lalaki sa likuran ni Zane na para bang inaasahan na nito ang ganong uri ng tingin ng mga tao. Marahil ay nagkamali si Zane na akalain ng mga tao nagtatrabaho sa food industry ay nakakaunawa sa gutom ng mga kapos sa buhay. Ngunit iba pala. Ngayon ni Zane ang batang lalaki na takot bago niya hinarap ang mga staff na lumapit sa kanya. Sir, sino pong batang yan? Bakit po siya nakasunod sa inyo? Sobrang dumi po niya, talatang batang kalye. Nagugulo po ba siya sa inyo? Gusto niyo po bang paalisin namin ang bata? Harin po kasi mawala ng gana yung ibang customer na papasok pag nakita siya dito sa loob. Ngayon na nabanggit ng staff ang tungkol sa ibang mga customers, baka mas lalo lang na matakot ang bata kung may ibang tao sa restaurant na masama rin ang tingin. Close the entire restaurant and serve all the most expensive food for him. Madiin na pag-utos si Zane kung kaya ay napuno ng pagtataka ang mukha ng mga staff. Bakit po ba sir? Sino po ba siya? May isang naglakas ng loob na nagtanong. He's my son. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Zane kung bakit iyon ang mga katagang bigla na lang lumabas sa bibig niya. Sa dami ng ibang pwedeng sabihin, ang mga katagang iyon pa ang lumabas, siguro ay dahil sa hindi nagustuhan ng sobrang baba ng tingin ng staff sa batang ito na wala namang ginagawang masama. Narinig pa ni Zane ang tanong ng isang staff sa mga kasamahan nito nang lagpasan nila ang mga ito para humanap ng table para sa batang lalaki. Anak pala ni Sir Zane Altamirano ang batang yun? Oo raw. Yun ang sabi niya, 'di ba? Tsaka may hawig din sa kanya yung batang lalaki. Tingnan mo na lang yung kulay ng mga mata niyo. Oh. Bughaw na katulad ng kay Zane Altamirano. Siguro tinetest lang ni Sir kung sino mabait sa staff na tutulungan o ipopromote niya. Kaya nagbihis batang palaboy yung anak niya. Hindi naman bingi si Zane. Rinig na rinig niya mga sinasabi ng mga staff. Maging ang sekretary niya si Hoshi na kanina pang sumusunod ay rinig din ng mga sinasabi kaya hindi maiwasang mapatingin ito sa batang lalaki na pinaupo naman ni Zane sa upuan at inilapit nito. Sa inyo po bang restaurant na to, sir? Bulol-bulol pang tanong ng batang lalaki. Hindi, pero kaibigan kong may-ari ng restaurant. Sagot ni Zane bago pa naupo na rin sa isang silya sa harapan ng bata. Palagi ka bang nandito para kumain ng mga tira-tira? Umiling ang batang lalaki. Hindi po sir, ngayon lang po ako napadpad dito. Naghahanap lang po ako ng makakain kanina. Hindi ko po namalaya na dinala na po ako ng aking mga paa dito. Napatango si Zane. Ano nga palang pangalan mo? Zacchaeus po. Zack na lang po madalas na itawag sa akin ng mga tao. Kayo po sir, ano pong pangalan ninyo? I'm Zane. Zane Altamirano. Sagot ni Zane at napatango ang batang lalaki. Nasaan ba mga magulang mo? Bakit pumayag sila na kung saan-saan ka lang nagpapagala-gala? May sakit po ang mama ko sir.
Ang sabi po ng mga tao ay pinalayas daw po si mama kasi po buntis daw po siya sa akin. Hindi ko rin po alam kung nasa ng aking ama. Ang malungkot na sagot naman ni Zack. Ano bang sakit ng mama mo? Hindi ko po alam. Nakatulala lang po kasi siya pero mukhang may kinalaman daw po sa stress. Depression? O di naman kaya sa pagbubuntis niya nun sa akin. Ang sabi po kasi ng mga tao na binat daw po ang mama ko nung isinilang niya ako. Nahipan daw po ng masamang hangin kaya yun, nawala sa sarili. Hindi ko nga po alam kung anong totoo sa mga sinasabi nila. Bata pa naman po kasi ako kaya wala pa akong ibang alam. Sagot ni Zack sabay kamot sa ulo. Ilang taon ka na ba? Mag-aanim na taong gulang pa lang po ako. Tugon ng bata. You're still young. Pero matalas ang pag-iisip mo. Namanghang sabi ni Zane. Ngayon lang kasi siya nakatagpo ng isang bata na ganito ka-mature mag-isip. Mostly kasi sa ibang bata or sa ibang 5 years old, mag-aanim na taong gulang ay hindi pa ganitong katalas ang pag-iisip. Ngumiti naman si Zack sa kanya. Iyon din pong sabi sa akin ng mga tao. Nag-aaral ka ba? Hindi po. Wala po kasing sapat na pera si mama at ninang para doon. Pero sabi po ni ninang baka raw po sa susunod na taon ay mag-aaral na po ako. Napatawa muli si Zane. Nakaramdam ng awa para sa kawawang batang ito. Nakapagpa-check up na ba ang iyong ina? Hindi po. Wala po kasi kaming pera para doon. Ganon ba? Pero gusto mo bang ma-check ang mama mo? Oo naman po. Gusto ko pong gumaling na siya. Kung ganon, tutulungan ko kayo. Dalhin mo na lang ang mama mo dito para makilala ko siya. At tutulungan ko kayo na makapagpa-check up. Talaga po? Tutulungan niyo po talaga ako? Yes. Napailing ang ulo ni Zacchaeus. Bakit po ang bait niya sa akin, sir? May naaalala lang akong isang tao sa'yo. Sino po? Someone na kayang magtiis sa ugali ko. Bakit po? Nasaan na po ba siya ngayon? Hindi ko alam. Matagal na mula nang umalis siya. Mahihimigan naman ang lungkot sa tono ng boses niya. Ilang sandali pa ay lumapit na sa kanya ang mga waiter na may dalang maraming pagkain. Sir, nandito na po ang order ninyo. Nang mailapag na nga ng waiter ang pagkain sa mesa, ay muling nagsalita si Zane. Kumain ka na, sabi niya kay Zack. Ikaw po ba, hindi ka po ba kakain? No, busog pa ako. Para sa iyo ang lahat ng pagkain na yan. Nagpapasalamat naman sa kanya si Zacchaeus at nagsimula ng kumain. Kitang-kita sa bata ang labis na gutom kaya naaawa siya para dito. Habang kumakain niya si Zack ay pinagmamasdan niya ito. May inabot itong isang shrimp at may napansin si Zane sa kamay ng bata. Bigla niya iyong hinawakan at making si Zack ay nagulat din sa kanyang ginawa. Nanatiling gulat na nakatingin sa balat ng bata sa kamay nito na parehong-pareho sa balat ni Zane sa kanyang kamay. Your birthmark. Peklat ba yung nasa kamay mo? Nagtatakang umiling si Zacchaeus. Hindi po. Ang sabi po ni Mama ay balat ko raw po ito. Talaga? Opo. Anong pangalan ng iyong ina? Kali. Bago pa man matuloy ng bata ang sasabihin ay tumunog ang cellphone niya dahil may tumatawag. Nagtatakang kinuha niya mula sa bulsa niya at mas nagtaka nang makita ang kanyang ina na tumatawag sa kanya. Hello, Mom? Anak, nasan ka? Bakit, Mom? Sinugod ang dad mo sa ospital, inatake ng sakit niya sa puso. What? Saang ospital niyo siya dinala? Sa St. Lorenzo. Okay, I'll be there. Kaagad siyang tumayo para puntahan ng kanyang ama. Sinabihan niya ang sekretarya niya na ito na lamang muna ang bahala sa bata dahil kailangan niya nang umalis. Hindi na siya nakapagpaalam pa kay Zacchaeus na takang-taka lamang habang pinagmamasdan si Zane na nagmamadaling lumabas ng restaurant. Si Hoshi na naatasang bantayan si Zack ay naupo sa silya sa dating inuupuan ni Zane kanina. Bata, may gusto ka pa bang kainin? Marahan namang umilin si Zack. Wala na po. Bakit po umalis agad si sir? May emergency daw siya eh. Pero ang sabi niya ay ako nang bahala sa'yo. Kaya kung may gusto ka pang kainin ay sabihin mo lang sa akin ha para ma-order ko sa'yo. Umiling-iling si Zack. Wala na po akong ibang gusto sir.
Pero pwede po ba na magbalot po ako nito mga pagkain na ibinigay sa akin ni Sir kanina? Magdadala lang po ako para sa aking ina. Sige, sasabihin ko sa kanila ha. At saka padadagdagan ko na lang ang mga ibabalot mo para madami kang mauwi sa iyong ina. Malapad nang umiti si Zacchaeus. Maraming salamat po. Masaya-masaya si Zach na umuwi sa bahay nila. Bukod sa nabusog talaga siya dahil sa dami ng nakain niya, ay may dala pa siyang pagkain para sa kanyang ina. Iyon din ang unang beses na kakain siya ng ganong kasarap na mga pagkain. Sa isip ni Zach, habang naglalakad siya pa uwi, ay sobrang saya palang mabuhay ng isang mayaman dahil laging masarap ang mga pagkain at kahit anong gustuhin ay nakikita nila. Kung siguro'y pinanganak din siyang mayaman, katulad ng mga ibang maswerteng tao, baka hindi na nahihirapan ang kanyang ina ngayon dahil maipapagamot niya na ang mama niya at mabibili niya na rin ang lahat ng gusto nito. Speaking of mapapagamot ang mama niya, ang sabi nga pala ni Sir Zane ay papacheck up nito ang kanyang ina. Magiging malaking tulong yon para sa kanila. Mama, may dala po akong pagkain para sa inyo. Masayang sigaw ni Zach nang malapit na siya sa kanilang bahay. Zach! Natigilan si Zach nang makita ang inang niya na lumabas sa pintuan. Punong-puno ng pag-aalala ang mga mata ng tita niya at batid ni Zach na galit ito ngayon. Mukhang ending na ng kaligayahan niya dahil inaasahan ni Zach ang walang tigil na pagbubunganga ng kanyang ninang. Saan ka ba nanggaling? Nag-alala ako para sa'yo. Akala ko'y nakidnap ka na nung pagdating ko dito sa bahay ay wala ka. Umiiyak din ang mama mo. Galit na sabi ng ninang niya na hinawakan siya sa balikat at chinek ang lagay niya. Sorry po ninang, naghanap po kasi ako ng makakain kanina sa labas. Gutom pa kasi ako. Paliwanag ni Zach. Natatakot na sa ninang niya dahil para bang kakain na ito ng tao. Huwag mo nang uulitin yon, ha? Diyos ko, tong batang ka. Pinag-alala mo kami ng mama mo sa'yo. Alam mo naman na hindi pwedeng madagdagan ng stress ng mama mo, diba? Halos mangiyak-ngiyak ang ninang niya. Ganon naman talaga ang ninang niya kapag galit. Nagiging emosyonal pero natatakot pa rin itong magalit dahil para itong isang dragon na bubuga ng apoy. Sorry na po, ninang. Pagpapakit pa ni Zach sa ninang niya na galit pa rin. Tsaka di ba ang sabi ko sa'yo, maghintay ka dahil may dala akong pagkain para sa inyo ng mama mo mamaya dahil sahod ko naman. Sorry po talaga, ninang. Hindi ko na po uulitin. Patawarin niyo na po ako. Malalim na nagbuntong hininga si Martha. Pinigigil mo talaga ako, Zach. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo kanina? Akala ko talaga na wala ka na. Takot na takot ako dahil baka may kung anong nangyari sa'yo. Mabuti na lang at ligtas ka. Hala, pumasok ka sa loob at humingi ka ng sorry sa mama mo ngayon din. Labis-labis siyang nag-alala sa'yo. Opo, ninang. Pinagmasdan ni Martha ang inaanak niya na pumasok sa loob ng barong-barong ng bahay. Nagbuntong hininga muna si Martha ng malalim para mapakalma ang kanyang sarili bago siya sumunod sa loob. Mama, sorry po kung hindi po agad ako nagpaalam sa inyo. Sorry po kung nag-alala po kayo sa akin, Mama. Naririnig na sabi naman ni Martha. Nasabi ng inaanak niya sa kanyang ina. Hindi ko na po uulitin yun, Mama. Kung aalis man po ako, promise, isasama na po kita. Natampal ni Martha ang noo niya dahil sa sinabi niya na Zach. Talagang hindi na alam ni Martha kung ano pang gagawin sa inaanak niya at kung kanino ba ito nagmana dahil sobrang tigas talaga ng ulo ng bata. Siguro'y sa ama nito nagmana dahil hindi naman matigas ang ulo ni Calista nung maayos pang kondisyon nito. Sa katunayan, para kay Martha, ang kaibigan niya ang pinakamabait na taong nakilala niya. Magkatrabaho kasi sila noon. Buntis pa lamang si Calista nang nagkakalala sila. May sakit ang ama ni Martha ng mga panahon na yon at kulang ang pera niya para makabili ng gamot sa kanyang ama. Itong si Calista ay kaagad na nagmagandang loob sa kanya. Kahit pa alam ni Martha na mahirap lang din si Calista at kailangan na kailangan din ito ng pera, ay nagbigay pa rin ito ng maliit na halaga sa kanya na sapat para pambili niya ng gamot na kailangan ng kanyang ama. Kaya magmula noon ay nangako si Martha sa sarili na magiging isang mabuting kaibigan siya para kay Calista at hindi niya ito iiwan para may masasandalan nito kapag kailangan nito ng karamay. Noong nagkasakit nga si Calista,
At hindi umalis si Martha sa tabi ng mag-ina at naging pangalawang ina na rin siya para kay Zack na bagaman ubod ng kulit ay sobrang mahal na mahal niya naman. Zack, saan ba nanggaling itong mga dala-dala mong pagkain? Bakit sobrang dami naman ito at mukhang mamahalin pa? Tanong ni Martha nang makita ang mga dalang pagkain ng inaanak niya. May mabait pong lalaki na nag-aya sa akin kanina na kumain sa restaurant niya. Lalaki? Hiyaw ni Martha. Opo, bakit po? Diyos ko Lord! Lumapit si Martha sa inaanak niya at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Anong ginawa sa'yo ng lalaki na yon? Binastos ka ba niya? May ginawa ba siyang hindi ka aya-aya sa'yo? Ang mga pagkain ba na to ginawa niya bang pang-threat sa'yo? Nagtataka namang umiling si Zack. Hindi po, Ninang. Wala po siyang ginawa sa akin. Mabait po siya, Ninang. Tsaka pati po yung mga nagtatrabaho sa restaurant ay mabait din po. Wag ka na ulit sasama sa kung sino-sino man na tao na mag-aalok sa'yo ng pagkain. Naiintindihan mo? Iba ng mga tao ngayon. Mas delikado ang iba kaysa sa mga mabangis na hayop. Kung may bagay ka man na dapat iwasan, iyon na yung mga tao na mababangis at mga walang awa. Kaya kahit kailan ay wag na wag kang sasama kahit kanino. Naiintindihan mo? Opo, Ninang. Tumango si Zack. Patingin nga muna ng katawan mo. Sigurado ka bang wala talaga siyang ginawa sa'yo? Hindi niya na hinawakan ng mga masisela na parte ng katawan mo? Hindi po, Ninang. Hindi ka ba niya hinalik-halikan? Hindi rin po, Ninang. Anak? Pareho sila ni Martha na napatingin kay Calista na magsalita ito. Bakit po, Ma? Makinig ka sa ninang mo. Sundin mo na lang kahit ano man ang sabihin niya. Mahinang sabi ni Calista. Ngumiti naman si Zack. Saya siya na marinig muli ang boses ng kanyang ina. Opo, Mama. Inabot ni Calista ang ulo ng anak at saka hinaplos yun. Pasensya ka na kung kailangan mo pa na maghanap ng pagkain at magmakaawa sa iba dahil hindi ko mabigay sa yung mga pagkain na gusto mo dahil wala pa akong trabaho. Okay lang po yun, Mama. Ngumiti naman si Zack sa ina. Si Martha naman na nakikinig ay agad na tumalikod at pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Ayaw ni Martha na makita ang inaanak niya na umiiyak na naman dahil alam niyang malulungkot si Zack. Mama, talaga po bang gusto mong puntahan natin yung taong nabigay po sa akin ng food? Araw ng Sabado ngayon at nasa trabaho ulit ang ninang ni Zack. Walang day off ang ninang Martha niya dahil marami itong mga sideline para daw mas malaki ang kinikita nito. Si Zack ay naiinip na sa bahay nila kaya naisip na isama ang kanyang ina pabalik sa restaurant. Baka kasi naroon ulit si Zane Altamirano at pa rin ito ang sinabi sa kanya noon pa, ipapacheck up ang kanyang ina. Siguro naman ay hindi rin magagalit sa kanya ang kanyang ninang kapag umalis na naman siya dahil kasama niya naman ang mama niya. Tara na po, habang wala pa po si Ninang. Kapag nandito na po kasi siya, tiyak po ako napapagalitan niya po ulit tayo. Hinawakan ni Zack ang kamay ng ina at inakay ito palabas ang bahay nila. Mama, mainit po ba? Tanong ni Zack sa ina habang naglalakad sila sa ilalim ng mataas na sikat ng araw. Sobrang taas ang sikat ng araw ngayon na para bang nakakapaso na. Nag-aalala naman si Zack sa kanyang ina dahil baka sumagit ang ulo nito sa sobrang init ng panahon. Hindi pa naman ito mapayungan dahil maliit lang siya at matangkad ang mama niya. Hindi naman anak, kaya pa naman ng mama. Nauutal naman na sagot ni Calista. Ngayon lang ulit medyo magiging maayos ang pakiramdam ni Calista at nasa katinoan siya ngayon. Siguro dahil sa masaya siya kagabi dahil kinantahan siya ni Zack bago sila natulog kung kaya hindi siya sinusumpong ng sakit niya ngayon. Sorry po mama, hindi po kita mapayungan ha, hindi po kita maabot eh. Ayos lang yun anak. Habang naglalakad sila sa tabing daan ay may nakasalubong silang isang masayang pamilya. May hawak-hawak na makulay na lobo ang batang babae at kitang-kita sa mga mata ni Zack kung paano itong kumislap pagkakita sa makulay na lobo na hawak ng batang babae. Mama, tingnan niyo po oh, ang kulay po ng lobo na hawak ng magandang bata. Gusto ko rin po ng ganyan. Balang araw po ay makakabili rin ako ng lobo katulad po nila. Pigil na pigil ni Calista ang pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya sa sinabi ng kanyang anak, naaawa siya kay Zack.
sapagkat alam niyang labis itong naiinggit sa ibang mga bata na nakakakuha ng anumang bagay na kanilang naisin. Si Zack ay hindi ganong kaswerte. Halos wala pa nga siyang nabibili sa anak ng mga bagay na gusto nito. 3 taon na rin kasi siyang walang trabaho. Simula nang siya magkasakit, nawala ng kanyang pinagkakakitaan. At ang tanging umaalalay sa kanila ay ang kanyang matalik na kaibigang si Martha. Madalas ding sumpungin ng sakit si Calista kaya't madalas siyang natutulala at nawawala sa sarili. Hindi niya makontrol ang takbo ng kanyang isip at pakiramdam niya ay laging may mga taos na bumubulong at pinagtatawanan siya. May mga boses na mahirap huwag pansinin, patuloy na bumubulong sa kanyang isipan. Nagsimula ito nang muntik na siyang makunan at nagpatuloy na hanggang sa makapanganak siya kay Zack. Lumala pa ito sa paglipas ng mga taon. Hindi rin niya mawari kung ano nga ba talaga nangyayari sa kanyang utak. Sa sarili niya para bang unti-unti na siyang nawawala sa kanyang sarili. Palagi ring mahina ang katawan ni Calista dahil sa pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na sakit. At dahil sa kakulangan ng pera, hindi siya nakakapagpagamot at hindi niya rin mape-check up ang sarili. Sa kasalukuyang kalagayan niya, umaasa na lamang siya sa himala na gagaling pa siya. Dahil sa tuwing sinusumpong siya ng sakit, animoy naglalakbay ang kanyang utak sa kabilang ibayo ng mundo. Halos wala siyang marinig sa paligid at madalas ay natutulala siya. Sa puntong kahit ang sarili niyang anak ay hindi niya makilala. Kaya kahit ayaw ni Calista na mangyari ito, wala siyang magawa. Mama, andito na po tayo. Masayang tinig ni Zack na marating na nila ang restaurant kung saan daw nila nakilala si Sir Zane. Hello po, Manong Guard! Ang magiliw na bati ni Zack sa matandang guard. Oh, Zack, ikaw pala, anong ginagawa mo dito? Tanong ng guard na nakilala si Zack. Nandito po ako kasi gusto po makilala ng mama ko, mabait na lalaki na naglibre po ng maraming pagkain sa akin. Sino lalaki? Si Sir Zane po. Ah, si Zane Altamirano. Wala siya dito ngayon eh. Ilang araw na nga siyang hindi bumabalik dito. Nasa ospital kasi ang ama niya. Ah, ganun po ba? Kailan po kayang balik niya dito? Hindi ko rin alam eh. Bihira lang kasi talagang pumunta si Sir dito. Nalulungkot naman na tumango si Zack. Sige po, kapag bumisita po ulit siya dito, pakisabi na pumunta po ako dito ha. O sige ba, huwag ka mag-alala. Sasabihin ko sa kanyang tungkol sa inyo ng mama mo. May malapad na ngiti na sumagot si Zack. Maraming salamat po. Sir, doon na lang po muna kami ni Mama sa simbahan para po ipagdasal po namin ang papa ni Sir Zane. Sige, iho, walang anuman. Nalulungkot na hinawakan ulit ni Zack ang kamay ng kanyang ina. Naglakad-lakad na lang sila dahil matagal na rin mula nung huli silang mamasyal. Hindi kasi pumapayag ang ninang niya na si Martha na lumabas sila dahil baka raw sumpungin na naman ng sakit ang mama niya. Minsan kasi ay naiisip din ng kanyang ina ang magpatikwakal, kaya laging nag-aalala si Martha para sa kanila. Mama, may simbahan po doon no? Tara po, punta po tayo sa bahay ni Papa God. Ipagdasal po natin na gumaling ka na po, pati na po ang papa ni Sir Zane. Sa loob ng simbahan, taimtim na nagdarasal ang mag-ina. Nakaluhod silang dalawa. At sa mga sandaling yon ay medyo maayos ang lagay at pag-iisip ni Calista. Hindi siya natutulala at naiintindihan niya rin ang dasal ng kanyang anak na puro para sa kanya at sa pagaling niya. Pigil ang pagpatak ng luha habang nakatingin si Calista sa harapan. Lord, alam ko pong hindi ako naging isang mabuting tao. Alam ko po na marami akong maling nagawa at marami rin po akong kasalanan sa inyo. Inaamin ko rin po na minsan ay pinagdududahan ko kung totoo po ba kayo. Dahil kahit anong panalangin ko po sa inyo ay tila hindi niyo naman po pinapakinggan. Hinihingi ko pong patawad sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Ngayon po, nandito po ulit ako sa inyong harapan. Buong puso po ako nagsusumamo at isusuko ang aking sarili sa inyo. Kayo na pong bahala sa akin. Sa ama ng anak ko. Hiling ko po na pagalingin niyo po ako para sa anak ko. Kailangan niya po ako. At hindi ko po siya kayang bigyan ng maayos na buhay kung ganito ang sitwasyon at kondisyon ko. Kaya parang awa niyo na po, pagalingin niyo na po ako alang-alang sa anak ko. Sa kabilang banda, dumating naman si Zane Altamirano sa restaurant matapos umalis ang mag-ina. Hindi sila nagkaabutan at sinabi na lang ng guard kay Zane na nakakaalis lang ng mag-ina. Dahil dito ay naaalala ni Zane ang ipinangako niya kay Zack.
Nasa simbahan po sila ngayon? Opo sir, gusto raw pong ipagdasal ng mag-inang mabilis na pagaling ng iyong ama. Nagpapasalamat naman si Zane sa guard. May iba pa sana sang sadya, kaya siya pumunta sa restaurant. Pero naisip niyang puntahan na lang muna ang mag-ina sa simbahan. Baka sakaling maabutan niya sila doon. Nang maiparada ni Zane ang sasakyan sa tapat ng simbahan, bumaba na siya at naglakad papasok. Habang naglalakad, nararamdaman niya namang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang kakaibang excitement na hindi niya maipaliwanag. Para bang may kakaibang damdaming bumabalot sa kanya, na tila hinihila siya papalapit sa loob ng simbahan. Pumasok si Zane sa malaki at antigong pinto ng simbahan at agad niya namang napansin na 2 tao lamang ang naroon. Pareho silang nakaluhod sa harap ng altar at taimtim na nagdarasal. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, bigla siyang natigil sa paglalakad. Hindi niya maiaalis ang kanyang mga mata sa 2 taong nakaluhod. Isang babae na may kasamang batang lalaki at mabilis ang tibok ng kanyang puso. At hindi niya maipaliwanag ang biglang pakiramdam na iyon. Para bang malalagdag ang puso niya sa sahig dahil sa labis sa pagwawala nito. Kalipas ang ilang sandali, natapos na sa pagdarasal ang batang lalaki. Tumayo ito at biglang lumingon sa direksyon ni Zane. Nang masilayan niya ang batang si Zack, agad na gumuhit ang isang malawak at masayang ngiti sa labi nito. Sir Zane! Masayang tawag ni Zack sa kanya. Mama, nandito po si Sir Zane! Namilog ang mga mata ni Zane sa pagkabigla nang tumayo ang babaeng kasama ng batang si Zack na tinawag nitong mama at lumingon sa kanya. Hindi naman siya makapaniwala dahil ang babaeng yon ay hindi niya inaasahang muli niyang makikita. Kalista? Bulat na bulalas ni Zane. Hindi lubos akalain ni Zane na makikita niyang muli ang dati niyang sekretarya, si Kalista, na bigla na lang nag-resign sa trabaho sa simbahan na ito. Natigilan siya at napatitig lamang sa mag-ina. Nakita niyang hawak ni Zack ang kamay ng ina habang naglalakad palapit sa kanya. Napansin naman ni Zane ang malaking pagbabago sa itsura ni Kalista. Mukha itong sobrang payat at tila ba wala sa sarili habang naglalakad palapit. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang tanong ay nagsimulang bumuo sa kanyang isipan. Sir? Uminto sa tapat ni Zane na mag-ina at ang ngiti sa mga labi ni Zack ay hindi para nawala. Masaya po ako na muli po tayo nagkita, sir. Sabi ni Zack, na puno pa rin ng ngiti sa tinig. Siya ba ang iyong ina, Zack? Tumango si Zack at nagsabi, Opo, ang pangalan po ng mama ko ay Kalista Buenvista. Pero may sakit po siya kaya hindi niyo po siya makakausap ng maayos. Nagtataka namang tiningnan ni Zane ang dati niyang sekretarya. Kalista, bakit ngayon ka lang ulit nagpakita sa akin? Sorry po sir, mukhang sinusumpong po ulit ang aking ina. Napagod po kasi siya. Sabi ni Zack habang tahimik na nakatayo si Kalista sa tabi. Pinasadahan ni Zane ang tingin si Kalista mula ulo hanggang paa. What happened to you, Kalista? Bakit ka nagkaganito? Kilala niyo po ba ang aking ina, sir? Nagtataka na tanong ni Zack. Ang iyong ina? Siya ang dati kong sekretarya. Kung ganun, ikaw po ang aking ama? Natigilan si Zack. What? Alala ko po, sabi po sa akin ni Ninang Martha. Ang sabi raw po sa kanya ni Mama, ang aba ko raw po ay ang dating boss ni Mama. Hindi kaagad siya nakasagot. Habang iniisip ni Zane ang lahat, napagtanto niya na posibleng si Kalista nga ang babaeng naka one night stand niya noon na matagal niya nang hinahanap. Ngunit, bakit bigla na lamang nawala si Kalista noon? Kung sakali mang siya nga ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Nag-resign pa ito sa trabaho nito noon at wala na siyang naging balita. Yumuko naman si Zane at hinawakan ang kamay ni Zack. Tiningnan niyang mabuti ang balat nito sa kamay na pareho ng balat niya. Pinagtabi niya ang birthmark nilang dalawa para makumpirma kung talagang pareho iyon. Mas light lang ang kulay ng birthmark ni Zane, ngunit malinaw na magkapareho ito sa birthmark ni Zack. Hindi ko alam kung ako nga ang iyong ama, pero gusto ko rin malaman ang katotohanan dahil may kutob ako na anak kita. Paliwanag ni Zane kay Zack. Tiningala niya si Kalista at idinagdag. Kung papayag ang iyong ina at ang ninang mo, ipapagamot natin ang mama mo at magpapa-DNA test din tayo para makasiguro.
Tumango naman si Zack bilang pagsang-ayon. Sinamahan siya na mag-ina pabalik sa kanilang bahay upang makausap ni Zane ang ninang ni Zack at makahingi siya ng permiso. Habang nagdadrive, panay naman ang sulyap ni Zane sa mag-ina sa rearview mirror ng sasakyan niya. May kutob si Zane na maaaring anak niya nga si Zack. Kung sakali man na si Calista nga ang babaeng kasama niya noong gabing yon, kailangan niyang malaman ng katotohanan. Ninang, masayang tinawag ni Zack ang isang babae na paparating. Diyos ko, Zack! Anak ka ng mama mo, saan ka na naman ba nanggaling? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo wag na wag kang aalis ng bahay at wag mo ring iiwan ang mama mo? Galit na tanong ng babae. Kasama ko po si Mama, Ninang. Sagot ni Zack na makalapit na sa harap nila ang ninang. At saka may kasama rin po kami, Ninang. Bumaling kay Zane ang ninang ni Zack at saka nagkunot noo. Sino siya? Siya po si Sir Zane Altamirano. Dati po siyang boss ni Mama. Sekretary daw po niya si Mama noon. Siya rin po nagbigay sa akin ng maraming pagkain nung tumakas po ako sa bahay. Di ba po ang sabi po ni Mama sa inyo? Ang ama ko raw po ay ang boss ni Mama noon sa isang malaking kumpanya. Naisip ko po na baka si Sir Zane po ang aking ama. Sabi ni Zack. Bumalot naman ang pagkabigla at pagtataka sa mukha ng ninang ni Zack. Zane Altamirano po ba ang pangalan niyo, sir? Yes. Kung ganon, ikaw nga po ang boss na tinutukoy ni Calista sa akin noon. Sabi ng babae na hindi rin makapaniwala. You mean, I am Zack's father? Marahan na tumango ang babae. Bago po siya nagkasakit, natatandaan kong binanggit niya sa akin ang buong pangalan ng lalaki na kabuntis sa kanya. Zane Altamirano, iyon daw po ang pangalan. Pero hindi niya raw po pinaalam sa lalaking yun na nabuntis siya dahil malapit na raw pong ikasalang lalaki at ayaw niya pong makagulo sa kanila. Iyon pong dahilan, kaya siya nag-resign sa trabaho niya at biglang umalis. Bumalik si Calista sa kanyang probinsya pero nang malaman niya na nagdadalang tao siya, pinaalis siya ng kanyang tiyahin. Bumalik po siya sa Maynila para makapagtrabaho at doon po kami nagkakilala. Kami pong nangyari sa kaibigan ko. Dahilan kaya lumala ang kondisyon niya. Hindi ko po maisa-isa ngunit kung sakali man po na ikaw nga ang ama ni Zack, balak niyo po bang kunin siya sa amin? Tiyak po akong labis na madudurog si Calista kung lalayo ang anak niya sa kanya. Lalo pat, si Zack na lang po ang meron siya. Walang-wala na siya. Ilalayo po ba ninyo ako kay Mama kung sakali po na ikaw ang aking ama? Naiiyak na tanong naman ni Zack sa kanya. No, maagap na sagot naman ni Zane. Hindi kita ilalayo sa mama mo. Ngayon mas lalo ako naging sigurado na ako nga ang iyong ama. Pero para mas makasigurado tayo, gusto ko magpa-DNA test. Hindi mo kailangang matakot na ilalayo ka sa mama mo dahil hindi ko gagawin yon. Kinausap din ni Zane si Martha tungkol sa kanyang kagustuhan na ipagamot si Calista. Tuwang-tuwa naman si Martha nang marinig yon at labis ang pasasalamat niya. Sabi ni Martha, iyon daw talaga ang pangarap nito para sa kaibigan at inaanak. Bakit ka magpapa-DNA test? Nagtataka na tanong kay Zane ang kaibigan niyang si Regulus na isang doktor. I need to make sure na sa akin nga si Zack. Sinong Zack? Yung anak ng ex-secretary mo? Yes. Malakas ang kutob ko na anak kong bata. Ramdam na ramdam kong anak ko siya. Mabilis siyang napalapit sa akin at sobrang gaan ang loob ko sa kanya. Marami din siyang similarity sa akin na mahirap hindi mapansin. Ang kulay at hugis ng mga mata niya ay parehong-pareho lang sa akin. May hawig siya sa akin. At ang birthmark niya ay pareho nang nasa akin. Pero syempre gusto ko pa rin makasiguro. Pero paano mo naman nasabi na anak mo nga siya? Nagtataka pa rin tanong ni Regulus. I can feel it. Tsaka tingin ko ay si Calista rin yung babaeng matagal ko nang hinahanap. Sino? Yung naka one night stand mo na dahilan para mag-back out ka sa arranged marriage at i-let go ang kalahati ng mana mo? Tanong ni Regulus. Yeah. Kung sakali nga siya yung babaeng yun, di maganda. Sabi ni Regulus. Diba nga sabi mo sa akin nalilito ka sa feelings mo kasi may nakaramdaman ka sa babae na naka one night stand mo at may nararamdaman ka rin sa sekretary mo. Pero kung iisa lang sila, di hindi ka na malilito. Nakangiti namang tinapik ni Regulus ang balikat ni Zane.
I-DNA test ko kayo ng bata para magkaalaman na. At kung sakaling anak mo nga si Zach, kunin mo akong best man sa kasal niyo ng sekretary mo, ha? Habang mag-isa si Zane sa rooftop, malalim naman ang kanyang iniisip. Noong biglang nag-resign si Calista sa trabaho bilang sekretary niya at bigla na lang itong umalis, hinanap niya ang dalaga. Kahit hindi pa siya sigurado sa nararamdaman niya noon, sinundan niya si Calista sa probinsya na nakasaad sa resume nito. Ngunit pagdating niya roon, sinabi ng tiyahin ni Calista na nag-asawa na raw si Calista at sumama na sa asawa nito sa Negros. Dahil dito ay nawalan siya ng pag-asa at sinubukan ng limutin ang nararamdaman niya para kay Calista ng mga sandaling yon. Hindi rin maalis sa isipan ni Zane ang babae na naka one night stand niya, kahit na hindi niya na ito kilala ng mabuti. Bagaman meron pa rin siyang nararamdaman para sa sekretary niyang si Calista na higit pa sa pagkagusto, patuloy na nalilito si Zane. Si Calista lang kasi ang tanging nakatiis sa kanyang ugali noon. At hindi niya namamalayan na unti-unti na rin siyang nahuhulog para dito. Gayunpaman, hindi rin maalis sa isip niya ang babae na naka one night stand niya at ang magkahalong nararamdaman na ito ang naging dahilan kung bakit hindi natuloy ang pagpapakasal nila ni Isabela. Si Zane mismo ang umayaw sa kasal at mas piniling isuko ang kalahati ng mana niya kaysa ituloy ang arranged marriage. Nang malaman niyang may asawa na si Calista, pinili niyang limutin ang nararamdaman niya para dito at mag-focus sa paghahanap sa babae ng gabing iyon. Gayunpaman, bigo pa rin siya na mahanap ang babae. Subalit kay Martha rin ang galing na hindi raw nagkaroon ng asawa si Calista. Ayon kay Martha, kahit boyfriend daw ay wala si Calista at nagsisinungaling lamang ang tiyahin nito dahil nagalit ito kay Calista nang mawala na sila ng mahuhutot na pera mula sa pamangkin. "What's the result, Regulus?" tanong ni Zane. Makalipas ang mahigit kumulang 1 linggo, ay dumating na rin ang DNA test result at hawak na yun ngayon ni Regulus. Kasama nila ni Zach at Martha ngayon na parehong kabado sa result ng test. Ngumiti naman si Regulus. "Your gut's right, mi amigo. Sa'yo nga ang bata." Anak ko siya." Tumango si Regulus. "Yes, 99.9%. He's your son." "Talaga?" Masayang sabi ni Zach at napapalakpak pa. Si Martha naman ay natulala habang si Zane ay napaluha. Masayang masaya na lumapit sa kanya si Zach at agad niya rin itong niyakap. "Masaya po ako na ikaw po talaga ang aking ama, Sir Zane." "Ako rin." Naluluha pa rin sabi ni Zane. "Masayang masaya ako na anak kita." Sa mga sandaling ito ay wala nang mapagsidla ng saya na nararamdaman niya. Kumpirmado na anak nga niya si Zach at confirmed din na si Calista nga ang babae na naka one night stand niya. Bagaman may regret siyang nararamdaman dahil hindi niya agad nalaman na si Calista nga ang babae na yon dahil masyado siyang intoxicated ng gabi na yon at naniniwala pa siya na nag-asawa na si Calista na dahilan para sumuko siya kay Calista, ay masaya pa rin si Zane dahil nalaman niya na kung ano ang totoo at hinayaan pa rin siya ng mundo na maging masaya at maging ama sa nag-iisang anak niya. Narito pa rin sa kanya ang regret, ngunit ang pinapangako ni Zane na gagawin niya ang lahat para mapunan ng lahat ng pagkukulang niya sa kanyang mag-ina. Lalong-lalo na sa anak niyang lumalaki nang hindi siya kasama. "Thank you, mi amigo," sabi ni Zane kay Regulus na nakangiti sa kanya. "No worries and congratulations! You're finally a father. Hindi ko lubos akalain na mas nauna ka palang naging ama kaysa sa akin. But still, congratulations. Nahanap mo ng mag-ina mo." Tinapik nito ang balikat niya. "Do everything para gumaling si Calista." Regulus nodded. "I will. You will also need a therapist. I don't want to offend you, pero may problema talaga siya sa pag-iisip. Probably dahil sa stress, dahil sa lahat ng hirap na pinagdaanan nilang mag-ina noon. Nakausap ko ang kaibigan ni Calista at isa sa pinakadahilan kaya nauwi sa ganito ang kondisyon niya ay marahil dahil sa nervous breakdown at postpartum depression. Hindi na agapan kaya lumala." Ang pakiusap ni Zane sa kaibigan ay gawin ang lahat para lang gumaling si Calista. Mabuti na lang at may pinsan si Regulus na isa ring psychiatrist. Ang sabi ni Regulus ay kakausapin daw nito ang pinsan nito para pumayag na maging doktor ni Calista. Ngayon nakasama ni Zane ang babaeng matagal niya nang hinahanap at kasama niya na rin ang anak niya. Isa na lang ang gusto niyang mangyari.
Iyon ay ang gumaling na sa sakit at pinagdadaanan niya si Calista para maging masaya na sila at buo na ang kanilang pamilya. Sir Zane, pwede po ba ako magtanong sa inyo? Tanong sa kanya ni Martha. Silang dalawa lamang ngayon sa visiting room. Si Zach ay kasama ang ina nito. Sure, what is it? Gusto ko po sanang malaman kung may nararamdaman ka po para sa kaibigan ko. Kung ang ibig po bang sabihin ay kung mahal ka siya, then the answer to that question is yes. Tapat yung sagot bago bumaling kay Martha na nagniningning naman ang mga mata. Matagal ko na siyang gusto, pero pinigilan ko dahil naniwala ako sa sinabi ng tiyahin niya na nag-asawa na siya. Ayoko maging dahilan ng pagmamahal ko sa kanya para masirang pagsasama nila ng akala ko ay asawa niya. Ngunit nung akala ko ay nawalang pagmamahal ko sa kanya, nagkamali pala ako. Dahil siya rin pala ang babaeng naka one night stand ko na hindi rin maalis-alis sa isipan ko. Araw man o gabi. Kaya hindi ko lang siya mahal. Mahal na mahal ko siya. At ang pagtingin ko sa kanya ay masyado ng malalim para maipaliwanag ng mga salita. Pero ang sabi po sa akin ni Calista noon ay ikakasal ka na. Iyon bang dahilan kung bakit siya lumayo dahil ayaw niya raw maging dahilan ng pagkakagulo niyo ng mapapangasawa mo? Natuloy ba ang kasal niyong dalawa? Kung oo, nasa na siya ngayon? It was an arranged marriage. Hindi ko siya mahal. Ako mismo ang nag-back out sa nakatakda naming pagpapakasal noon dahil hindi ko kaya na maikasal sa isang tao na hindi ko mahal. Dahil doon na hindi ko nakuha ang kalahati ng mana ko. Though malaya naman ako sa loveless marriage. Sagot ni Zane na ikinatango naman ni Martha. Isa pang manliligaw ng ex-fiancé ko ang naglagay daw ng robust sa inumin ko ng gabing yan dahil sa hindi rin niya payag na ikasal ako kay Isabella at gusto niya na makagawa ako ng pagkakamali para lang hindi matuloy ang kasal. Masaya na silang dalawa ngayon. Magkakaanak na rin ata. I don't really know. Wala naman akong pakialam sa kanila. Ang ibig mong sabihin ay single ka ngayon at pwedeng-pwede mong pakasalan ng best friend ko? Tanong muli ni Martha na naninigorador pa rin. Yes, single ako ngayon. At kung bibigyan niya ako ng chance, handa akong pakasalan siya at mabuo ang pamilya namin. Kung pwede nga lang ay pakasalan ko siya ngayon pero ayoko ring i-take advantage ang kalagayan niya ngayon. Batid ko na hindi pa niya maibibigay sa akin kung ano nga bang kasagutan niya. Tumango naman si Martha na hindi na napigil ang pagsupil ng ngiti. Kung ganon, handa kang hintayin ng best friend ko hanggang sa gumaling siya at mabigay niya na ang sagot sa'yo? Oo naman. Kahit gaano pa katagal ay handa ako maghintay. Hindi na ako lalayo sa tabi niya. Magiging karamay niya ako sa lahat ng pinagdadaanan niya. Mas lalo namang napangiti si Martha sa sinabi niyang yon. Asahan ko yan. Alam ko ang hirap at dusa na pinagdaanan nilang mag-ina. Kaya ang tanging hiling ko lamang sa kanila ay maging masaya. Ang makitang masaya sila ay sapat na sa akin para maging masaya rin ako. Kaya ang hiling ko po ngayon na nandito ka na, sa piling mo, ay maging masaya silang mag-ina. Batid at ramdam ni Zane kung gaanong kahalaga para kay Martha si Calista at ang inaanak nito. Kung kaya'y nangako siya na hindi na siya lalayo sa kanyang mag-ina at gagawin niya ang lahat para maging maayos sila. Papa, nakasalubong niya si Zach na naluluha. Totoo po bang narinig ko po kanina? Totoo po ba na mahal niyo si Mama at gusto niyo po siyang pakasalan? Narinig ko po kasi kayo ni Tita Ninag na nag-uusap kanina. Ngumiti naman si Zach. Sabay tango. Oo, totoo ang sinabi ko. Mahal ko ang mama mo. At handa ako siyang pakasalan para maging isang masayang pamilya tayo. Talaga po? Nanginginig sa tuwa ang mga mata ni Zach. Totoo po ba yan? Oo naman. Gusto mo ba mangyari yon? Sunod-sunod itong tumango. Opo, Papa. Binuhat ni Zane ang anak na kumapit sa leeg niya. Maraming salamat po, Papa. Ang saya ko po kasi hindi lang po kami ni Nina nga nagmamahal kay Mama. Kasi po mahal niyo rin po siya. Masaya po ako na matutupad na po ang pangarap ko na maging masaya at mabuo po ang ating pamilya. Kaya ipagdasal natin ang mabilis na paggaling ng mama mo, okay? Opo, Papa. Araw-araw ko pong ipagdadasal na gumaling na po si Mama para po maikasal na po kayo at para po maging masaya na rin po si Mama kasi
pangarap ko po na makitang masaya si Mama. At iyon na nga ang kanilang ginawa. Palagi silang nagdarasal para sa mabilis na pagaling ni Calista. Mabuti na lang at isang magaling na doktor si Regulus at ganun din naman ang pinsan nitong isang psychiatrist. Kaya agad na nagkaroon ng improvement sa kondisyon ni Calista. Masaya kami para sa iyo, anak. Sabi kay Zane ng kanyang ina bago yumakap sa kanya ng mahigpit. Masaya akong buo ng pamilya mo. Ako malaman na isa ka na palang ama dahil alam kong magiging isang mabuting ama ka kay Zack. Ngayon ay alam ko ng dahilan kung kaya umayaw ka sa kasal niyo ni Isabella noon. Nagsalita na rin ang kanyang ama. Patawarin mo ako kung nagalit man ako sa iyo dahil hindi mo siya pinakasalan noon. Ngayon ay alam ko ng dahilan. At tunay nga, tama ang naging desisyon mo noon na huwag pakasalan si Isabella or else mas lalong mahihirapan ang mag-ina mo. Lalong-lalo na ang mga apo namin. Sa totoo lang, ang buong akala ni Zane ay magagalit sa kanyang mga magulang noong sabihin niya sa kanila ang totoo, ngunit sa halip na magalit ay naging sobrang masaya pa sila para sa kanya. At agad nga na minahal ang anak niya si Zack. Natanggap din nila na si Calista nga ang babaeng mahal niya at wala silang kahit anong naging problema doon. Alam ko nagagaling din si Calista. Hindi tayo titigil sa pagdadasal. Dagdag pa ng kanyang ina at mas lalong humigpit ang yakap sa kanya. Salamat po, Mom, Dad, sagot na Zane. At ang makitang masaya ang nag-iisang anak niya habang kasama ang lolo't lola ay abot langit na sayang hatid para kay Zane. Sana talaga ay bumuti ng lagay ni Calista dahil gusto niya rin na maging masaya sila. I think I'm in love with her. Gustong matawa ni Zane sa reaksyon ni Regulus na nagtatapat sa kanya ngayon. Paano ay hindi raw ito makatulog na maayos dahil sa kakaisip sa kaibigan ni Calista na si Martha at ngayon ay naamin na rin ito sa wakas na umiibig ito sa dalaga. Should I say congratulations? Natatawang tanong ni Zane. Ano bang dapat kong gawin, Zane? Itong unang beses na nakaramdam ako ng ganito para sa isang tao. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Frustrated na si Regulus dahil sa pag-iisip. Para sa mga mata ko, ay si Martha ang perpektong babae. At pagdating sa kanya, ayoko na puro laro-laro lang. Gusto ko siyang mahalin. Gusto ko siyang seryosohin at pakasalan. Anong gagawin ko? Ano pa ba? Diligawan mo siya. Mahalin at gawing asawa. Yan lang naman. Pero paano kung ayaw niya ako maging asawa? Paano kung may iba pala siyang gusto? Napailing naman si Zane. Daig mo pang babae kung mag-overthink ka. Hindi mo malalaman kung anong sagot dyan kung hindi mo susubukan. Ligawan mo siya. Ask her if you have a chance. Kung sakali man na meron, huwag mong sasayangin. Tsak si Zane na magiging masaya rin si Calista para sa kaibigan niya dahil alam ni Zane na kung sakali man nabibigyan ni Martha ng pagkakataon si Regulus ay magiging maayos at masaya ang pagsasama ng dalawa dahil alam niya kung gaanong kabuting tao si Regulus. At matapos nga ang mahigit isang taon na gamutan, sa wakas ay tuluyan na ring bumuti ang kalagayan ni Calista. Ayon sa doktor ay naging mabilis daw ang pag-ayos ng kondisyon ni Calista dahil sa suporta at pagmamahal ng mga taong nakapaligid dito. Ngayon na maayos na ang kondisyon ni Calista, malaya niya nang maipagtatapat sa babaeng mahal na mahal niya kung ano nga ba ang tunay niyang nararamdaman. Matagal na kitang gusto, Calista. Hindi ko pa man alam na ikaw pala ang babae na matagal ko nang hinahanap ay gusto na kita. I love every inch of you. Pinigilan ko at sinubukan kong pigilan ko ano man ang nararamdaman ko dahil ang akala ko ay nag-asawa ka na dahil iyon ang sinabi sa akin ng tiyahin mo nung sumunod ako sa inyong probinsya. Pinigilan ko dahil ayoko makasira ng relasyon. Pinili kong igugol ang pagmamahal ko sa babaeng matagal ko nang hinahanap. Kahit hindi ko pa alam kung ano ang kanyang itsura. Hindi ko alam na ikaw rin palang babaeng yan. Ikaw ang babae na paulit-ulit kong minahal. Buong puso na pagtatapat ni Zane habang hawak-hawak niya ang isang kamay ni Calista. Mahal din kita, Zane. Mahal na mahal din kita. Pinigilan ko lamang dahil ang akala ko natuloy ang pagpapakasal niyo noon ni Isabella. Nagpakalayo-layo ako dahil ayoko magkagulo. Hindi natuloy ang pagpapakasal namin. Umayaw ako. It was just an arranged marriage and one-sided love. Hindi ko siya mahal at hindi siyang babae na gusto kong pakasalan.
Kung may gusto man akong pakasalan, ikaw yon, Kalista. Ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Habang nakaluhod pa rin siya sa harapan nito, ay kinuha niya mula sa loob ng bulsa niya ang maliit na red velvet box. Pagbukas niya ng box ay tumambad ang isang makinang na diamond ring. So, if you allow me, I want to take care of you for the rest of my life. Gusto kitang mahalin at pasayahin hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Will you marry me, Kalista? Pumapayag ka bang ako ay iyong maging kabiyak? Naluluha na sunod-sunod na tumango naman si Kalista. Oo, pumapayag ako, Zane. Handa akong pakasalan ka. Kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata ni Kalista ay ang pagyuko nito tsaka pinagdikit ang kanilang mga labi. Lumabas din si Zack mula kung saan nakasilip at ang kanilang anak ang saksi sa pagsuot niya ng singsing sa daliri ni Kalista. Ang gabing yon ang isa sa pinakamasayang kaganapan sa kanilang mga buhay. Lahat ay nagsaya at nagbunyi noong maganap na ang pinakahihintay na kasal na lang dalawa. Masayang-masaya ang magulang ni Zane. At kung may isang tao pa ang pinakamasaya maliban sa kanilang mag-asawa, iyon na siguro ay ang kanilang anak. Congratulations! Bati sa kanila ni Isabela na umaten sa kanilang kasal, kasama ang asawa nitong si Carlos. Salamat, sagot ni Kalista. Nagpasalamat din si Zane sa mag-asawa. Masaya sila dahil kahit na may past na sila noon ay hindi yun naging hadlang para maging masaya sila para sa isa't isa. At isang taon lamang din mula nang ikasal silang dalawa, ikinasal na rin si Martha at Regulus. Binayayaan ng anak na babae at ang gusto pa nga nila paglaki ay i-arrange marriage daw ang kanilang mga anak. Pero syempre, hindi naman sila magdedesisyon noon para sa kanilang mga anak dahil may kanya-kanya silang desisyon sa buhay at sila rin ang pipili kung sino talaga ang tao na gusto nilang makasama hanggang sa pagtanda, katulad ni Zane, at hindi sila magiging hadlang doon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!